Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Magandang araw po sa inyo ng Huwebes, October 2 na po, 2025. Patuloy po nating minomonitor ang pagkilos at paggalaw ng bagyong Paulo na unti-unti po lumalapit ngayon sa North Luzon. Inaasahang by Friday ay maglalandfall po ito sa ating Philippine landmass. Bago natin simulan, please kahit i-like nyo lang yung ating channel, yung ating update. Okay na yun para tumaas ang ating engagement. Maraming salamat. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-pagkilos at galaw nga po ng bagyong Paulo. So ito ho talaga yung pinaka-live weather radar natin. So ngayon alamin natin yung pinaka-lokasyon ng bagyong Paulo. Huling namataan po itong bagyong Paulo, 705 kilometers east of Infanta, Quezon. At sa ngayon po sa pinaka-latest nating update, nasa 65 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin ho yan sa may sentro at bumubugso naman hanggang 80 kilometers per hour. May pagkilos naman po ito na bumibilis sa 20 kilometers per hour pa west-northwestward po ang kilos. So ngayon, itinaas na po sa malaking bahagi ng Luzon ang wind signal number 1. So maraming mga lugar na ang apektado ng signal number 1. Ang signal number 1 natin, meron na itong warning lead time na 36 hours. So, yung mga nagsasabing wala naman daw epekto ang signal number 1, merong warning lead time na tinatawag yan. At merong bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang mga lugar na apektado ng signal number 1, kasama dyan ang mainland Cagayan, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, at northern portion po ng Bulacan. Yung mga lugar na yan, northern portion po ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, northern portion ng Catanduanes. So, ang daming mga lugar na apektado ng bagyong Paulo. Signal number 1 yung mga lugar na yan. Ngayon naman, alamin natin yung mga lugar na dadaanin niya sa mga susunod na mga oras. At dahil nga po pag landfall nito sa area po ng North Luzon, ito po yung magiging isang ganap na severe tropical storm category. Tulad na ang sinabi, by Friday, alas 2 ng hapon, ay magla-landfall ito sa area ho ng Isabela. So alamin natin yung mga lugar na kanyang dadaanan at kung kailan ba lalabas ito ng ating PAR. So ngayon po, no, mamayang alas 2 ng hapon, ang magiging lokasyon po nitong bagyong Paulo, 505 kilometers east of Baler, Aurora, at muli siyang lalakas sa 85 kilometers per hour, tropical storm category pa rin. Pagdating naman po bukas ng madaling araw, Friday, ito na ho yung sinasabi natin, 170 kilometers east of Kasiguran, Aurora naman ang kanyang magiging lokasyon. Pagdating na rin bukas ng alas 2 ng hapon, nasa vicinity na po siya ng Banawe, Ifugao. So nagbabago yung galaw, no, ng bagyong Paulo. So mas maganda na alam natin time to time, day by day, yung magiging direction nito. So pagdating naman ng October 4, ito po yung Sabado, sa ganap po na alas 2 sa madaling araw, 250 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur, at lalakas siya sa tinatawag natin na severe tropical storm category, 110 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pagdating naman ng hapon ng Sabado, 525 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang sinasabi natin dito, hindi man siya magiging masyadong malakas pag landfall po dito sa may North Luzon. Diyan po mga kaibigan, to be exact, sa may area po ng Isabela, maapektuhan niya ng landfall scenario ng bagyong Paulo. Kasama na dyan ang vicinity ng Banawe, Ifugao, maapektuhan din yan. Kaya mag-ingat tayo sa malawakang banta ng mga pag-ulan dyan sa mga lugar na aking sinabi. Well, balikan natin itong bagyong Paulo mamaya sa kanyang mga senaryo o landfall senaryo. Alamin muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. So, sa tinatawag natin na forecast weather condition sa area ho ng Catanduanes, Aurora, Quirino at Isabela, patuloy yung weather condition dyan. Rains with gusty winds dahil po sa bagyong Paulo o tropical storm Paulo. Possible impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area.
ang malaking bahagi po ng Metro Manila, kasama na ang Cordillera Administrative Region, ang Calabarzon, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Bicol Region, Nueva Ecija at Bulacan, ang weather condition po ay cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorm, kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa Tropical Storm Paulo. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit dyan sa may Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa mga localized thunderstorm, and usually tuwing hapon po yan nagpapaulan hanggang sa gabi. Sa tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil sa bagyong Paulo ay apektado po lalo na mamayang hapon ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya ng 100 to 200 millimeters na dami po ng pag-uulan. Babayang hapon din, may heavy rainfall warning din tayo na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at sa may Bataan. Friday evening naman hanggang sa Sabado ng gabi, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa may Ilocos Sur, sa may La Union, at 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa Ilocos Norte, Apaya, Obra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Pangasinan at sa may Ifugao. Tulad na aking sinasabi, ang banta ng bagyong Paulo hindi naman sobrang lakas at hindi ito nakikitaan ng super typhoon category, pero maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad at sa mga pagbabago sa kilos at galaw ng bagyong Paulo. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin, and please huwag nyo kakalimutan kahit i-like lang yung ating video para tumaas ang ating engagement at makaabot sa ibang mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.